civil engineer para po ma-compute yung tamang volume ng beam o kaya tamang lalim ng footings or ah, tamang sizing ng bakal. This one po ay hindi po so itong National Building Code of the Philippines, siya po ay about po sa mga requirement na kailangan sa isang bahay. Magkaiba po yung National Building Code at National Structural Code. Magkaiba yung dalawang yan. So, this one po is more on, may halo din siya na electrical engineer, electrical engineering at saka mechanical engineering. So, about siya sa type ng construction na gina, type ng construction material na gagamitin. So, kung sa atin may PEC, yung doon agad makikita natin kung anong size ng breaker ang gagamitin, size ng wire yung gagamitin. Sa kanila po, sa civil engineer, ay meron pa silang structural code. So, magkaiba pa po, iba pa po dito sa National Building Code. So, dito rin sa National Building Code, makikita natin kung ano ba yung requirements sa isang bahay. Kung paano ba masasabi na ang isang bahay ay isang bahay. So, although hindi ko na siya include dito sa PPT kasi nakalagay doon, dapat daw ang bahay ay may bubong, wall, at saka pinto. Ganun. Yata yun. Hindi ko na masyado tanda. Anyways, yun yung pinaka-thought nung sinasabi doon. Okay. So, this PPT po ay hindi po siya yung buong National Building Code. Kasi nung ini-scan ko yung National Building Code, hindi naman lahat siya is relevant sa electrical engineering. Ang pinili ko na lang dito is yung pinaka-common at yung sabihin na nating merong side ng electrical engineering. So, well, ang sinasabi lang naman dito na dapat yung electrical plans ay sunod sa PEC. So, let's start na. National Building Code of the Philippines, Presidential Decree number 1096. So, although siya po is presidential decree, siya po ay referred as code. Okay? So, short title, yun na yan, National Building Code of the Philippines. So, ano po ba yung pinakasakop niya? So, dito po, ang pinakasakop niya is para po mabigyan ng security or, nakalagay, safeguard life, health, property, and welfare ng consistent with the principle of sound environment, management, and control. So, papasok po dyan yung mga requirement nila para sa location, site, design, quality of material, construction, use, occupancy, and maintenance ng isang building. Okay? So, hindi lang po siya sa pagbibuild. So, kung babasahan kasi natin tong scope, nakalagay rin is about demolition. Sir, bakit po nakalagay sa building code ang demolition? Kasi 'di ba dapat pang build lang 'yan. Well, kasama dito sa building code yung pag-maintain, pag-move, kunwari may isa kang establishment, kunwari lang establishment gusto mo i-move, ilipat mo ng lote, ganun. So, dito kasama 'yan. Then repair, so, mapapansin nyo pala medyo nag-off mic ako kasi medyo sinisipon lang ako ngayon. So, baka kasi mamaya sabihin nyo nawawala na kayo ng net. Anyways, let's continue. So, sa alteration po dyan papasok yung mga renovations, repair. Ano po yung repair? Kunwari is yung bahay nyo is tinamaan or yung isang establishment tinamaan ng lindol, and then nasira. So, dito po papasok yung merong mga standards dito na sinusunod para i-repair yan. Conversion. Kunwari ang isang establishment is originally tinayo for storage lamang. Then, ang ginawa, convert siya into manufacturing. Ano ba yung mga kailangang utilities, exhaust fan ba, ventilation ba, mga ganun. Then use, occupancy, maintenance. Siyempre, kailangan na maintain yung isang building. Moving, demolition,
And ayan, sige, basahin nyo na lang yan. And then letter B, nakalagay dyan, kasi bago nagkaroon ng National Building Code, meron na namang mga buildings na nakatayo na. Ano? So, ayan, sakop din daw ng code na ito yung mga building na yan. Okay, before the approval of this code. Yun lang. Then, general building requirements. So, general building requirements, sinasabi lamang po dito ay dapat yung atin pong mga building is, ito nga ba yun? Wait lang, parang nalito ako na. Ito ba yung, okay, sige, basahin lang muna natin. All buildings or structure as well as accessory facilities. Ano po yung accessory facilities? Kunwari, ikaw is merong bahay. Ano? And then yung design mo sa isang lote nyo ay meron kang separate na range hood or lutuan. Ano? So, yun yung accessory facility. So, kumbaga parang nakahiwala yung kusina or meron ka pang kusina outside. Ano? So, yun yung accessory facility. Wait lang ah. So, sinasabi dito na dapat yun daw accessory facility na yun ay sunod pa rin sa building code. Or, ayun, principle of safe construction and must be suited to the purpose for which they are designed. Then, buildings or structure intended to be used for the manufacture. Dapat siya ay, ayan, merong adequate environmental safeguards. Then letter C, building or structure of all parts as well as facilities found therein shall be maintained in safe, sanitary, good working conditions. So basically sinasabi lang dito sa tatlo na to na dapat lahat ng buildings natin is safe. Ano? So, safe and sanitary. Actually, yun naman talaga yung sinasabi dito sa code na to. Ano? Yung buo niya. Ang gusto lang is safe and sanitary. Ano? Malayo sa polluted na air, malayo sa polluted na water, mga ganun. Okay? Then safe. Uh, tag dito. Malayo sa maganda yung pagkaka-construct, ano, sunod sa standards. Then, ayun, yun lang naman sinasabi dito sa tatlong to. Which is, yan yung pinaka-iniikutan ng uh, code na ito. Then, site requirement. Ayan, katulad ng sinabi ko kanina, dapat siya ay sanitary, hygienic, or safe. Basically, malayo po sa bodies of water and air na consider na polluted. Okay? Or sa volcano or volcanic site. Okay? Malayo siya. Or malayo sa potential source of fire. Source of fire or explosion. So, meron ba ditong nakapunta na nung JG Summit dun sa Batangas City? Anyone? Familiar ba kayo dun? Kung mapapansin nyo, JG Summit, sila po is petrochemical group. Although hindi ko naman sinasabi na lahat ng company doon is petrochemical yung uh, tag dito. Petrochemical yung product. Pero kung mapapansin nyo, sila po is malayo sa uh, mga residential buildings or other buildings, ano, sila na yung magkakasama. So basically, sila kasi is potential for fire or explosion. Kaya, ayun, malayo sila. Yun lang naman. So, ayan, chapter 2. May tanong sa chapter 1. Chapter 2 po is about general provisions. Overview na po yan ng National Building Code. Wala namang may tanong. Yung nag-open yata ng mic. Okay, wala na. Kala ko merong may tanong. Sige. Chapter 2. Administration and Enforcement. Sino po ba yung namamahala ng pagpapatupad at paghuhuli sa mga pasaway sa National Building Code? Basically, meron tayong tinatawag na secretary. Sino po siya? Secretary of Public Works, Transportation, and Communication. So basically, siya po yung gumagawa ng implementing rules and regulation po ng code na ito. Okay? So, siya yung gumagawa rin ng mga standards, siya rin gumagawa ng
Siya po talaga yung pinaka-governing bodies dito sa code na ito. Okay? Then, skip ko na to, mga ito. Ito kasing 202, siya po is about technical steps. Sinasabi dyan, katulad dito sa 204 na pwede silang mag-hire ng mga professionals para magawa yung trabaho. Ayun. Then 203, dyan nakalagay kung ano yung kapangyarihan ng secretary. So nakalagay lang naman doon na uh, pwede siya mag-issue ng building certificate, pwede siyang building certificate, building permits. So pwede siyang mag-issue ng building permits, pwede rin siyang mag-revoke ng building permit, pwede siyang hindi mag-issue ng building permit, and then pwede siyang mag-assign ng mga building officials. Okay? Yun lang naman. Halos. About buildings, gumagawa din siya ng inspections. Then, ayan. So, una, sino po man si building officials? So, basically, siya po yung katulong ni uh, secretary sa pagpapatupad nitong batas na ito. So, ano po bang requirement? Or, sir, pwede po ba kami maging building officials? So, basahin natin yung requirements or qualifications. A Filipino citizen and of good moral character. So, sabihin na natin pasa kayo doon. Kunwari, de joke lang. So, number 2 naman is, dito tayo medyo, ayan, nakalagay is a duly registered architect or civil engineer. So, basically, pang civil engineer po itong trabaho po nito. Okay? So, balik tayo dito sa building officials. Ano po ba yung pwedeng maging trabaho or maging title ng mga building officials po na ito? Wait lang ah. Ayan. So, the secretary may designate sila, yung mga building officials na yon, as public work district engineers, mainit-init, district engineers, city engineers, and municipal engineers to act as building officials in their respective area of jurisdiction. So, building officials, pwede silang maging maalin sa tatlong ito. Okay? Then, ang power nila is halos same ng secretary liban sa si secretary lamang yung pwedeng gumawa ng implementing rules and regulations. And basahin nyo lang siguro tong 3 and 4. Kaya nyo naman na yun. Wait lang ah. So ano po ba yung duties ni building official? So siya po, katulad nga ni secretary, pwede po siyang, saan yun? May enter building, ayan, pwede siyang mag-issue ng building permit, and then pwede rin siyang mag-inspect. Nasaan yun? A building official may enter any building or its premises at reasonable time to inspect, ayan, and determine compliance with the requirements of this code. So basically, pwede siyang tag dito, uh, mag-issue ng building permits, pwede rin siyang mag-non-issuance. Then, pwede rin siyang mag-inspect ng mga building na ginagawa para ma-ensure na yung isang building is compliance sa code. Okay? Ayan. I-skip ko na itong mga to. Then, ang hindi ko in-skip is yung 211. Sinasabi lamang doon yung about implementing rules and regulation na si secretary daw yung nagpo-formulate ng mga necessary rules and regulation. Okay? Yun lamang. Yun lang naman sa chapter 2. Then, masyado ba ako mabilis? Or okay lang? Kaya pa ba? Okay lang naman. Okay, sige. Building permits. So, ano po ba si building permit? So, basically, kapag wala ka po niyan, hindi ka po makakapag-start ng pagtatrabaho. So, ano nakalagay dito? No person, firm, or corporation, including. Okay? So, kailangan nyo muna ng building permit bago kayo makapag-construct, makapag-renovate, makapag-repair,
galawin yung isang establishment or i-move into one position or one location to another, i-convert, or kahit magde-demolish kayo, kailangan nyo ng building permit. Okay? Then applications for permit. So dito po meron tayong apat dito. Maalin po sa apat na ito ang inyong submit. A description of work to be covered by the permit applied. CTC of CTC of TCT. Ano, CTC means certified true copy, and then CTC is transferred certificate of title. Ano po 'yon? Basically, titulo ng lupa. Ano, a legal document in the Philippines that serve as proof of ownership for a parcel of land. Then number three is the use or occupancy for which the proposal work is intended. Ito ay for more likely yung meron ng existing building. Ano. Then four is estimated cost of the proposed work. Then kasama po niyan ng kahit isa sa apat na yan ay 5 sets daw ng plan and specifications na signed and sealed ng mechanical engineer at electrical engineer. Pero nakalagay dito is registered electrical engineer yung uh, ano ba yun? Pero alam naman natin na ang pwede lang mag-sign is sign and seal is professional electrical engineer. Ano? Well, baka hindi to updated. Anyways, paano po ba pinaproseso ang isa pong wait lang paano po ba pinaproseso ang isang building permit? So, ayan, kailangan nyo ng siya po ay tawag dito, yung isang applicant, kanya po siyang ipapasa sa isang building official. Then si building official, dapat tignan niya or ayun, yung isang site is safe ba? Ano? So, or may pasado ba sa standards? Ano? So, yun yung first step ng pagpaprocess ng building permit. Then next, kapag po pumasa ka dun sa building official or okay naman yung iyong mga pinasang dokumento, ayan, pag dito, paglalakad ng dokumentong yan. Then, validity, gaano po katagal yung itinatagal lamang ng building permit? A building nakalagay dito, a building permit issued under this provision of under the provision of this code shall expire and become null and void or wala ng visa if the building or work authorized therein is not commenced within the period of 1 year. So, kailangan yung isang building is ma-commence na within a period of 1 year. Okay? So, paano naman po or meron po bang cases na hindi po na-issue yung atin pong building permit? Meron tayong tatlong cases na pwedeng mangyari kapag bawiin yung building permit nyo. Una is errors found in plans and specifications. Kahit po yan is typographical error lamang, pwede rin pong maging maging dahilan po yun. So, kailangan po kasi is, yan, nakalagay naman dito sa letter B, correct yung atin pong data na ilalagay doon. So, kapag incorrect or inaccurate, ayan, tagtag ang inyong building permit. Then, letter C, kapag po hindi sunod sa code yung inyong yung inyong plans and specifications. So sir, kapag po na-revoke ba yung amin pong building permit, wala na po kaming pwedeng gawin kundi na lang, tengga na lang po yung lupa namin. Ganun. Hindi naman, pwede rin kayong mag-appeal. So kunwari, ayan, na-revoke yung inyong building permit, nabawi, so within 15 days mula nung naibigay sa inyo yung revocation na yun, pwede kayong mag-appeal sa secretary.
si secretary siya po yung gagawa ng final decision na ire-review naman ng Office of the President. Yun lamang po yan. Then, inspection and supervision of work. So, dito po sinasabi na sa building officials, uh, ay pwede po mag-inspect ng isa pong ginagawa. Ano, yun lang naman yung sinasabi dyan. And certificate of occupancy. So, kunwari, ang inyo pong building ay for habitation or habilitation. Ano ba mas tamang word? So, basically, pag titirhan, so kailangan nyo ng certificate of occupancy. So, basically, ganun ulit kapag natapos ng isang building, i-inspect siya ni building officials. Yun po yung tinatawag na final inspection. So, um, ayun, within 30 days, dapat mabigay na ni building official yung pala nakalagay pala dito. A building certificate, certificate of occupancy shall be issued by building official within 30 days after the final inspection. So, ayun pala, meron pa pala sinasabi dito na and submittal of certificate of completion. So basically, kapag na-submit niyo yung certificate of completion or nagkaroon na ng certificate of completion, then nagkaroon na ng final inspection, within 30 days dapat makuha niyo na yung certificate of occupancy. Then in case naman na ma-revoke yung inyo pong certificate of occupancy, yung sa section 306 at 307 yung mag-a-apply pa din. So, hindi lang, ibig sabihin, itong 306, hindi lang siya pang building permit. Pwede rin siyang pang certificate of occupancy. Then, dito rin, pwede rin pang certificate of occupancy. Wait lang. Ayan, so type of construction. Ano naman po sir yan? Yung type of construction po na yan. So basically we have five types of construction. So dito po ay kinaklasify sila according to the material na ginamit sa kanila. Okay? So, sir, bakit po kailangan ng type of construction? So, si Sir Secretary kasi is meron tayong tinatawag na mga material na suitable sa uh, environment na paglalagyan sa kanya. So kunwari, urban. So pwede na siguro dyan yung concrete. And then steel. Then kung mga province naman, like paglalagyan nyo lang naman ng sabihin natin na silungan lang, pwede na yung wood. Or parang silungan sa dito sa gitna ng farm. So pwede na yung wood. Then ayun, anyways, basahin nyo na siguro to. So pinaka common po na pag pinag dinidil sa atin as electrical engineer is yung merong material na fire resistant. So basically, itong type 2, type 5, type 1 hindi na natin to masyado na encounter. Lalo tong type 5, na encounter natin to. So structural element daw dito ay steel, iron, concrete, and masonry construction. Okay? So papasok nga din dyan yung firewalls. Then changes in type. So sinasabi lamang po dito na yung isang type of construction na nakalagay sa isang building permit ay hindi pwedeng palitan. So not unless syempre approved ng building officials. So kung yan ay fire resistant na materials yung gagamitin, dapat po fire resistant na materials ang gagamitin sa construction. Okay? Hindi po pwedeng palitan. Yun namin sinasabi dyan. Then requirement on type of construction. So subject to this subject to the provision of this chapter, si Secretary daw yung gagawa ng implementing rules and regulation na magsaset ng standards sa kada type ng construction.
Okay? So, kung paano ba i-construct using wood, kung paano ba i-construct using iron, mga ganun-ganan. Okay? Then, fire zone defined. Ano po ba si fire zone? So, according to, wait lang according to Google, fire zone ay, siya po ay, hindi naman siya literally na, ano, tag dito, hindi siya literally na may apoy dun sa zone na yan. Ano? So, ibig sabihin lamang po niyan is dapat yung nandun sa lugar na yan is merong fire resistant na mga gamit. Ano? So, yun lang naman yun. Bakit po? Kasi prone sila sa um, fire. Ano? So, para hindi kumalat, ayan. So karaniwan 'yan sa sa mga urban areas kung saan dikit-dikit na So ayun. Then buildings located in one or more fire zones. So basically sinasabi lang yung diyan yung isang building daw ay one third niya ay nasa isang fire zone tapos yung another one third ay nasa isang fire zone pa kumbaga napagitnaan siya ng dalawang fire zone. Then move buildings. So any building or structure moved within or into a fire zone shall be made to comply with the requirements for building in that fire zone. So, kunwari, yung meron tayong minove na building. Hindi ko rin siya ma-imagine kung paano i-build, i-move yung isang building. Anyways, kung kunwari na i-move siya sa isang fire zone, tapos, merong requirements or certain type of construction na doon sa zone na yon. Kailangan yung move or yung linipat doon na building ay magko-comply doon sa um, pinaglipatan niya. Ano? So, temporary buildings, ito po yung mga buildings na uh, for limited period of time lang naman nandoon. So, example dyan is mga barracks kapag merong construction. So, pinagtitirahan ng mga workers. Center line of street, siguro skip na natin to. Ito din, siguro skip na natin. Wait lang So, yung mga fire zones daw is sinasabi lamang dito na si secretary. Ayun, si secretary yung mag-specify niyan, mag-specific restriction sa mga fire zones na yan. Then, ayan. So, tayo doon sa chapter 5. Chapter 6 naman tayo. So, actually, mahaba to. If I'm not mistaken, hanggang chapter 21 to. Pero meron akong mga chapter na i-skip na. Okay? So, dito dinifine yung mga fire resistive requirements in construction. So, fire resistive rating, fire resistive time period, fire resistive standards, at fire resistive regulations. So, una tayo sa fire resistive rating. So, dito po may ginagawang testing para malaman kung hanggang saan ba yung tinatagal ng isang material na ma-withstand yung pag-burn sa kanya. So, yun lang naman yan. Yun yung definition ng resistive rating. Or basically, it is the amount or kung gaano ka-resistant yung isang material sa fire. Then, fire resistive time period rating. So, kung yung isa is kung gaano ka-resistive yung isang material sa um, apoy, ito naman, uh, may kinalaman ng period of time. Then, fire system standards, yung mga standards daw na ito ay si secretary na rin yung gumagawa, which is dapat sinusunod. So, ay materials and construction. Ayun, may sinasabi dyan. Fire system regulations, ayan. So, dapat ito po yung meron sa isang building, controlled
interior finish, fire resistive protection for structural members, fire resistive walls and partitions. So kung mapapansin nyo, meron minsan na mga buildings na kunwari nagkasunog sa isang room. Yung room lang na yun yung nasusunog, hindi nadadamay yung ibang rooms sa kanya. Then, ayan, chapter 12. So, dito po sa chapter 12, dito po nakaspecific yung mga kailangan sa isang construction. General design and construction requirements. So, pinili ko lang dito sa chapter 12, sa 12, section 12 fire extinguishing system. So, ano po sinasabi doon? Dapat ang isang, bakit po sir yun yung pinili nyo? Kasi yan yung medyo related sa atin, So, kapag kunwari, punta kayo sa field ng FDAS, Fire Detection and Alarm System, so, kailangan alam nyo to. So, sinasabi lang dito na standard automatic fire extinguisher kailangan is merong sa tatlong ito. Ano po yung una? Kunwari meron kang isang building or meron kang three-story building, And then kada floor ay merong 200 square meters. So kailangan daw is merong sprinkler. Ay, di para sprinkler, sorry. Automatic fire extinguishing system. Di ko sure kung extinguisher, tag dito. Di ko sure kung sprinkler nga ba yan. Okay? Then, in all dressing room, then in all room used for storage or, ayan, basahin nyo na lang. Then, chapter 13, electrical and mechanical regulations. Sinasabi lang dito na yung electrical regulations at mechanical regulations dapat sunod po yan sa kanilang code. For electrical regulations, dapat siya ay sunod sa PEC. Lagay naman dito. Then, for mechanical is mechanical engineering code. Then, general requirements. Wait lang ah. So, chapter 20, ito sinama ko na yung about science. Bakit nyo po yan sir sinama? So, meron kasi dito nakalagay sa pinakapadulo na about lightings ng mga sign. So, dapat daw yung sign ay illuminated, yan lang naman, by electrical means. Then, siguro basahin nyo lang din itong iba. Then, hindi ko na siguro ito pakabasahin sa inyo. Ito na yung pinakapadulo. Then, ayun lang. For National Building Code. Meron po may tanong?